Malapit ka ng yumaman pero hindi mo pa alam. Alam mo yung feeling na nagtatrabaho ka araw-araw, nagtitiis, nagtitipid, pero parang hindi mo pa rin ramdam na okay ka na financially? Parang may ginagawa ka namang tama. Hindi ka na nag-impulsive buying, may konting ipon ka na, nanonood ka na ng ganitong video sa YouTube, pero tanong mo sa sarili mo, sapat ba to? Yumayaman na ba ako? O naiisip ko lang, ito yung video para sa'yo. Kasi ngayon, pag-usapan natin yung 8 signs na kahit hindi mo paramdam, malapit ka na talagang yumaman. Hindi to motivational fluff, hindi to positive vibes lang. Ito yung mga senyales na sinasabi ng psychology at ng actual na financial education. At baka habang pinapanood mo ito, ma-realize mo na nandun ka na pala. Pero una, kailangan nating pag-usapan kung bakit maraming Pilipino ang hindi naniniwala na malapit na silang yumaman, kahit malapit na sila talaga. Kasi sa Pilipinas, ang definition ng yaman na itinuro sa atin, mali. Pag sinabi ng lolo o lola mo na mayaman, ano yung picture sa utak mo? Malaking bahay, sasakyan, makapal na wallet, magandang damit, pumunta sa ibang bansa, naka-iPhone, yung mga bagay na nakikita. Kaya pag ikaw, bawat buwan may naitatabi ka ng konti, nagsisimula ka ng mag-invest, tinatanggihan mo na yung mga gastos na hindi kailaman, pero hindi pa visible yung resulta. Pakiramdam mo, wala ka pa ring progress. Ito yung mapanganib. Kasi ang yaman, totoo na yaman, hindi agad nakikita. Nararamdaman muna bago makita at yung mga palatandaan nito, nasa ugali, nasa mindset, nasa pattern ng desisyon mo araw-araw. Kaya ito na, ang 8 signs na malapit ka ng yumaman. Sign number 1, nagsimula ka ng bayaran ang sarili mo muna. May kilala kang ganito? Sweldo, bigay sa nanay, bayad sa utang, gasto sa bahay, tapos kung may matira, yun na lang ang ipon. Yun yung lumang sistema. At sa sistema na yun, halos lahat wala talagang natitirang ipon. Pero pag ikaw ngayon, kahit 500 or 1,000 pesos, automatic mo na itong inililipat sa separate account mo bago pa man maggastos ng iba. That's sign number 1. You are paying yourself first. Hindi selfish yun. Yun yung tamang order ng pera. Kasi isipin mo, pag laging kung may matira, laging walang matitira. Pero pag sinigurado mo muna na may pera ka para sa sarili mo, kahit gaano kaliit, yun yung simula ng yaman. Sign number 2. Natututo ka ng sabihing hindi kahit mahirap. Ito yung isa sa pinaka-underrated na financial skill sa buong mundo. At sa Pilipinas, mas mahirap pa. Kasi tayo, may pakikisama tayo, may hiya tayo. Pagyaya ng barkada, kain tayo. Mahirap tumanggi. Pag nagpa-birthday ang pinsan, nako, may regalo ka dapat. May wedding, may binyag, may graduation, may envelope ka dapat. Hindi ko sinasabing huwag pang tumulong sa pamilya. Pero pag may pagkakataon na sinasabi mo ng, sorry, hindi mo na ako makakasama, may pinag-iipunan kasi ako ngayon. That's sign number 2. Natutunan mo na ang pinakamalakas na salita sa personal finance. No. Sign number 3, may emergency fund ka na kahit maliit pa. Tanungin kita, pag biglang may nangyari ngayon, nagkaroon ng aksidente, nawalan ng trabaho, may nagkasakit sa pamilya, may mabubunot ka bang pera na hindi galing sa utang? Kung may kahit 5,000, 10,000 or 20,000 pesos kang nakatabi para lang sa ganyang sitwasyon, sign number 3 ka na. Alam mo kung bakit malaki ang ibig sabihin nito? Kasi ang karamihan sa atin mga Pilipino kapag may emergency, utang agad, 5-6, loan, paluwagan na pinasok na maaga. At yung cycle ng utang ba yun? Madalas nagsisimula sa emergency na walang pondo. Hindi kailangang malaki agad. Ang 5,000 pesos mo ngayon na hindi utang is worth more, psychologically, financially, kaysa 50,000 na utang. Kasi pag may emergency fund ka, kahit maliit, ang desisyon mo sa panahon ng krisis ay mas malinaw. Hindi ka panic, hindi ka mapipilitang pumirma ng kahit anong loan. Yon yung kapangyarihan ng emergency fund. At pag mayroon ka na nun, kahit konti, malapit na guminhawa ang buhay mo. Sign number 4, hindi ka na nagpapanik sa bawat bayarin. Ito yung feeling na alam ng maraming Pilipino. Katapusan ng buwan,
lumalabas yung mga bills, kuryente, tubig, internet, rent, utang sa bangko, at yung kirot sa tiyan na nararamdaman mo habang binabayaran mo isa-isa. Pero pag ngayon, may sistema ka na, alam mo kung magkano ang monthly obligations mo, may nakatabi kang para dito at hindi ka na nagugulat sa mga bayarin. Sign number 4. Kasi yung panic sa bills, hindi galing sa kawalan ng pera lagi. Madalas galing sa kawalan ng sistema. Pag mayroon ka ng sistema, kahit basic pa lang, kahit simpleng budget na nakalagay sa notes app mo, nag-iiba na yung relasyon mo sa pera. Hindi na siya kaaway, nagiging tool na siya. At yon, yung shift na yon, sign yan ng taong papalapit sa financial stability. Sign number 5. Naghahanap ka na ng paraan para palakihin ang pera mo. Hindi lang palakihin ang kita. Maraming Pilipino ang nag-iisip, kapag malaki na sahod ko, okay na. Narinig mo na ba yung sinasabi nilang lifestyle inflation? Yung kahit tumaas ang sahod mo, parang ganun pa rin ang naitatabi mo? Kasi tumaas din ang gastos mo. Mas magandang phone, mas mahal na pagkain, mas madalas lumabas. Pero pag ikaw ngayon ay nag-iisip na, paano ko palalakihin ang 5,000 pesos ko? Pwede ba akong mag-invest sa MP2? Pwede bang mag-open ng UITF sa BPI? Sign number 5 ka na. Kasi may malaking pagkakaiba sa pagitan ng taong naghahanap ng mas malaking sahod at ng taong naghahanap ng mas matalinong paraan para gamitin ang pera niya. Ang una, trabahador magpakailanman. Kailangan laging may employer para kumita. Ang pangalawa, nagiging may-ari ng assets. Kahit tulog, dumadami ang pera niya. Hindi kailangang malaki agad. Ang 5,000 pesos mo ngayon na MP2 kasama ang compound interest or tubo na may tubo, after years, magugulat ka sa resulta. Pero ang pinakaimportating bagay, nagsimula ka ng mag-isip ng ganun. Yun ang palatandaan. Sign number 6. Mas mahalaga sa'yo ang financial peace kaysa financial appearance. Ito yung mahirap tanggapin kasi tayo sa Pilipinas, may kultura tayo ng what will others say. May kakilala ang may bagong iPhone pero ang credit card niya maximum na. May nagpo-post ng travel photos pero ang emergency fund niya zero. May nagdadala ng pasalubong galing ibang bansa pero ang ipon niya wala pa. Hindi natin sila ginajudge kasi naiintindihan natin kung saan galing yun sa kulturang nagtuturo sa atin na ang pagpapakita ng tagumpay ay kailangan bago dumating ang tunay na tagumpay. Pero pag ikaw layon ay nag-iisip na ayoko nang gumastos para sa opinyon ng ibang tao. Gusto ko ng peace of mind. Gusto ko na hindi ako nangangamba bawat gabi. Sign number 6 ka na. Yung shift mula sa financial appearance patungong financial peace, ito yung isa sa pinakamalalim na signs ng isang taong papalapit sa tunay na yaman. Kasi ang talagang mayayaman, madalas sila yung pinakasimple kasi wala na silang kailangang patunayan. Sign number 7. Nag-i-invest ka na sa sarili mo, sa kaalaman, sa kalusugan, sa skills. Ito yung sign na hindi agad na iuugnay ng tao sa pagiging mayaman. Pero isa ito sa pinakamalakas. Pag binibili mo yung libro pang personal finance, pag nanunood ka ng videos gaya nito, Jose Invests halimbawa, pag nag-e-enroll ka sa online course para palawakin ang skills mo, pag pinagpakagastosan mo ang kalusugan mo, regular check-up, maayos na tulog, mas maingat sa pagkain, lahat ng yan, investment yan. Kasi ang pinakamataas na ROI or return on investment sa buong mundo, hindi stocks, hindi real estate, sarili mo. Ang taong may mas maraming skills ay mas maraming pagkakataon. Ang taong malusog ay may mas mahabang oras para magtrabaho, mag-invest, at mag-enjoy ng yaman niya balang araw. Pag ginagawa mo ito ngayon, ito yung investment na walang mananakaw sa'yo. Sign number 7. At malaki itong ibig sabihin. Sign number 8. Nababago na ang relasyon mo sa oras. Ito, yung last sign at baka yung pinaka-profound. May mga taong tinitignan ang pera bilang layunin, pero ang tunay na financially free, tinitignan nila ang oras bilang pinakamahalaga nilang asset. Pag ngayon ay nag-iisip ka na, paano ko mababawasan ng oras na ginugugol ko sa mga bagay na hindi ako nagpapaunlad? Paano ko mapapalaya ang oras ko para sa pamilya, para sa mga gusto ko, para sa mga bagay na mahalaga talaga? Pag nagsisimula ka ng mag-isip ng ganyan, hindi ka na lang nag-iisip na may employee mindset.
Nag-iisip ka na ng taong may sariling vision para sa buhay niya. At yun, yung mental shift na yun, sign number 8. At baka pinaka-importanting sign sa lahat. Alam ko kung ano yung naiisip ng ilan sa inyo na yon. Jose, wala pa akong lahat ng yan. Isa o dalawa lang sa listahan ko. At okay lang yon. Kasi hindi to checklist na kailangan mo ng perfect score para maituring na papalapit ka na. Ito yung gusto kong sabihin sa'yo ngayon. Direkta, ang yaman ay hindi isang destinasyon. Ito ay isang direksyon. Hindi ka yayaman sa isang araw. Hindi ka mabibigo sa isang araw. Yumayaman ka sa bawat tamang desisyon. Naiiwan ka sa bawat maling ugali na patuloy mong dinadala. Kaya ang tanong, hindi, mayaman na ba ako? Ang tamang tanong, papunta ba ako sa tamang direksyon? Pag oo ang sagot mo, kahit isang sign lang ang nandyan ngayon, ikaw yun. Malapit ka na. 3 bagay lang ang gusto kong gawin mo pagkatapos ng video na ito. Una, buksan mo ang GCash o Maya ngayon at gumawa ng separate savings pocket. Pangalanan mo itong Freedom Fund. Kahit 500 pesos lang ang ilagay mo, hindi mahalaga ang amount. Ang mahalaga, inumpisahan mo na. Pangalawa, piliin mo ang isang sign sa listahang ito na pinakamahina mo ngayon. Yun lang, isa. At mag-commit ka na trabahuhin mo yun ng susunod na 30 araw. Hindi lahat, isa lang. Kasi madalas, ang sobrang daming goal ang dahilan kung bakit wala tayong natatapos. Pangatlo, share mo ang video na ito sa isang tao sa buhay mo na kailangan makarinig nito. Baka OFW yan na pakiramdam niya wala siyang progress. Baka kaibigan yan na palaging broke kahit may trabaho. Baka ikaw pa mismo para maalala mo bakit ka nagsimulang manood ng ganito. Mahirap yumaman sa Pilipinas. Totoo yun. Hindi natin itatatago. May sistema tayo na hindi laging pabor sa ordinaryong Pilipino. May kultura tayo na naglalagay ng bigat sa balikat ng bawat isa sa atin. Para sa pamilya, para sa komunidad, para sa inaasahan ng iba. Pero alam mo ang totoo? May milyon-milyong Pilipino na lumaki sa kahirapan at lumaya. Hindi kasi naging swertehin sila. Hindi kasi blessed sila ng higit sa iba. Kundi dahil sa isang araw, ginawa nila ang desisyon na mag-iba ang kanilang relasyon sa pera. At yung desisyon na yon, pwede mong gawin ngayon. Hindi bukas. Hindi kapag malaki na sahod mo. Ngayon. Ito si Jose at naniniwala ako sa iyo. Mag-subscribe para sa mga susunod na Tagalog Money Lessons. At sa comments, sabihin mo sa akin, ilan sa 8 signs na to yung meron ka na. Gusto kong malaman.